Tara, gupit naman tayo ng Mohawk haircut. Napakasimple lang ng step na to mga kabarbers. Madaling matutunan. Kung nagsisimula ka pa lang, para sa iyo ang video na to. So first step, gamit tayo ng number 1 na guard na caliber close. So bali hagod lang natin ng palihis. Kaya sinasuggest ko na palihis yung paghagod natin para ma-maintain natin yung straight sa gilid mga kabarbers. Ang advantage kasi ng straight sa gilid mga kabarbers ay natatakpan nyo yung lubak na area. So next is 0.5 na guard na caliber close pa rin. So tanggalin natin yung sa may ibaba mga kabarbers. So bali dito yung gamitin natin ng guard ay bali dalawa lang yung 0.5 at saka number 1 na guard. Kasi yung request ng ating client is hindi daw masyadong manipis. So next is clipper over comb. Bali tanggalin natin yung sumusobrang buhok dito sa may taas mga kabarbers. So dito is maintain pa rin natin yung straight sa gilid. Para makuha natin yung straight sa gilid is gawin natin sukatan yung unang ginamit natin na guard. Simula sa baba papunta sa itaas. Tuloy lang natin hanggang dito sa may likod mga kabarbers. Para lang tayo naglaro nito mga kabarbers. So next is gamit tayo ng hair trimmer. Gawan lang tayo ng korte dito para pag maglaba tayo mamaya di na tayo mahirapan. So next is spray muna natin ng pampadulas para hindi masugat yung ating client at para accurate yung pagka-blade natin. So dito hilahin na natin yung anit para medyo matigas yung balat mga kabarbers. So mas maganda talaga na salungatin natin ng buhok para mas malinis tingnan. So kung makikita nyo, madali lang yung pag-blade natin kasi nakakorte na kaagad eh. Mayroon ng korte so hindi na tayo mahirapan na mag-blade. So yun ang kagandahan pag kinortihan kagad natin bago tayo mag-blade. So magandang tips ito para sa mga baguhan natin before mag-blade. Mas better talaga na lagyan muna natin ng korte. Okay, next trim tayo sa itaas. So balibawas na ako dito ng half inch based lang sa request ng ating client. So ang ginamit natin dito technique is ipit kasi medyo mataas kasi ito. Mas maganda kasi yung ipit gamit ang kamay na pagbawas kapag na medyo mataas yung buhok ng ating client. So balagyan nun lang, magbabawas ka lang sa bawat layer ng half inch based lang sa kanyang request. So dito nag-umpisa ako sa gilid. Kahit saan naman pwede naman mag-umpisa eh. Wala naman talagang standard. So next sa gitna na ako. Pero ang ginawa ko dito is ginawa ko ng sukatan yung una kong binawas. So yan makikita mo kung saan ka nagbawas. So yan lang ang paraan kung paano magbawas sa itaas. Kahit saan ka mag-umpisa mga kabarbers. Sa kaliwa man yan, sa gitna, or sa kanan. Basta ang gawin mo kung saan ka na una nagbawas, gawin mo na yung sukatan ng pagbawas sa taas. So ayan, nag-textured na ako para ma-slash natin yung dulo ng kanyang buhok. Saka medyo magaan kapag na-slash natin. So kung gusto niyang patayo, so madali lang siyang tatayo kasi pag hindi masyadong mahaba yung sa itaas. Kaya sinaslash ko ng paganyan. Yung ibang ginagamit dito is tinin scissor. Okay pa rin yun mga kabarbers. Pero dito, para isahan yung gamit ko ng gunting. So yan lang yung ginagamit ko. Yung slash na pasalungat yung pagbawas sa buhok. So last process mga kabarbers is plangketa. So yan tinatawag na plangketa mga kabarbers, yung gunting at saka yung kamay. Napakahalaga yung technique na yan kapag yung order ng ating client is straight na natin sa gilid. Para kasi sa akin mas accurate ito pang straight sa gilid yung plangketa na technique. So yun mga kabarbers is maraming salamat sa panunod. Sana ay may konti tayong matutunan. Lalo na para sa mga beginners natin na barbero yung magsisimula pa lang. So ito na ang resulta mga kabarbers. Maraming salamat sa panonood. Ingat po.